Masayang araw mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW. Kumusta mga kababayan? Ang yung lingkod, Kuya Marley PH mga kababayan. So ngayon mga kababayan, ang ating topic ngayon ay patungkol dito sa mga signature campaign nila Mama Judy Bibre mga kababayan sa tapos sa imam. At ito nga, nandoon sila ngayon sa Pangasinan mga kababayan. At ito naman, itong loyalistang tangalista mga kababayan, nakipag bakbakan sa kanila at hindi naman pala ito obra mga kababayan. Bakit naman ginagawa nila yan? Bakit? Para sa akin mga kababayan, ang ginagawa na itong isang loyalistang tangalista mga kababayan, no? Na mapapahiya sila diyan at marami pong sumusuporta talaga sa signature campaign ng para kay Tatay Digong mga kababayan. So panoorin natin dito yung eksena na matapang hinirap ni Ma'am Judy Bibre dahil matapang naman talaga yan si Ma'am Judy Bibre. Hindi nga po umubra eh. Sino? Si Bini Abante mga kababayan. Okay? So pakinggan natin ang kanilang palitan mga kababayan at talagang tinawag talaga na Marcos magnanakaw, Marcos adik. Nako mga kababayan. Okay, pakinggan natin. Hindi makatae! Hello? May ebidensya ka dito? Yes, ma'am! Marami, You look at ma'am! the GAA. Yes, ma'am. You look at the GAA and the flood control projects that did not push through. It happened under the nose of Bongbong Marcos. Itinignan mo. Ayan. Stop natin dyan mga kababayan, no? At itong Ali na biglang sumugod, kung mayroon ba daw ebidensya, yun. Tama po, nando na sa General Appropriation Act mga kababayan. JEE mga kababayan. So ano masasabi niya? Wala na. Ganun na lamang mga kababayan. Okay? Sige, tuloy natin. And he didn't do anything! He didn't do anything! Walang kaso sa Pilipinas, ma'am. Bakit naka-high blood ka? Hindi kami na-iber, ma'am. Normal namin yan, ma'am. Duterte! 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 Bigla na lamang po babanat diyan sa kinala sa area nila ni Ma'am Judy Bibre at saka ni mga kasamahan niya mga kababayan. Okay? So doon natin makikita na ini-interrupt nila dahil mapapahiya sila diyan sa baluarte nila na marami talagang makaduterte diyan mga kababayan. Huwag natin ananin, nandyan na. So hindi talaga mismo kababayan nila talagang naggaganon-ganon habang nagsasalita sila ni nagsisigaw sila ni Ma'am Judy Bibre ng Duterte. Gumagano, nakikita ko sa video. Okay, tuloy natin. Tuloy natin to. Magnanakaw! Marcos resign! Marcos resign! Magnanakaw! PPM! Magnanakaw! Mamalik! Ay, Magnanakaw! Marcos resign! 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 Pero, wala daw, yung kababayan no, wala sabi na, wala. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Magnanakaw! Magnanakaw! BBM resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos pangalan! Magnanakaw ng blood clot! Kita nyo? Kita nyo mga kababayan, no? Kailangan po
pag sumugod ka dyan, ay dapat, ikaw ay maraming bala. Marami kang dapat iriribat sa kanila. Pero wala eh. Ang tanong lang naman eh, may ebidensya ba kayo? Ayun, nung sinagutan ni Ma'am Joey, nasa GEE na po, wala lang. Diba? Tapos nangaasar. Kaso, ang nandiyan dyan, talagang hindi nagpapaasar yan. Dahil, nangahamon nga yan ng mga congressman. Debate. Kita nyo? Tapos ikaw, ma'am, ang lakas ng loob mo, na wala ka naman palang bala na mailalabas sa kanila. Ay, yung mga yan, anak ko, pupulutin ka sa kangkungan dahil nga marami pong alam yung mga yan. Okay? Ayan, kung sino ka man, nako, pang-asar na lang yung ginagawa mo, pero wala ka naman pala. Okay? Ayan, ano masasabi nyo mga kababayan natin? Doon sa isang alley, nagtapang-tapangan sa harap nila ni Ma'am Joey De Vibre na wala naman palang maibubuga. Okay? Wala naman palang maibubuga yung babae na yon, no? Yung alley na yon. Mapang-asar lang. Ibig sabihin diyan mga kababayan, ini-interrupt lang yung signature campaign para kay Tatay Digong para hindi makapagpatuloy dahil alam nila mapapahiya sila dyan at maraming susuporta dyan. Okay, tuloy natin mga kababayan. Hello? May ebidensya ka dito? Yes, ma'am. Marami, You look at the GAA. Yes, ma'am. You look at the GAA. So mga kababayan, ito naman po ang ating tunghayan mga kababayan patungkol dito sa Makabayan Black at hindi po sila tumitigil dahil di umano may sapat na batayan at patungkol ito mga kababayan sa conversation ni Adrian Bersamin at si Bongbong Marcos mga kababayan. So ating alamin mga kababayan itong report at sinasabi ng Makabayan Black na talagang mayroon silang batayan mga kababayan. Okay? May mga conversation di umano, text messages, conversation mga kababayan. Ito ang alamin natin. Okay? Pasok! Pinatay at inilibing na ng Kamara ng impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi pa sumusuko ang Makabayan Bloc na nag-endorso sa pangalawang reklamo laban sa Pangulo. Pinag-aaralan daw ng grupo kung paano pa magagamit bilang ebidensya laban sa Pangulo ang umano'y palitan nito ng text messages kay dating PLLO Undersecretary Adrian Bersamin noong nakaraang taon. Mga komunikasyon sa pagitan mismo ng Pangulo at saka ni Undersecretary Adrian Bersamin. Ang lumalabas talaga ay siya yung personal runner, ibig sabihin utusan, bagman, Bersamin. Complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po computation today. That was March 24, from July 10, 2025. Ito nga yung nagpapabot si Bersamin na meron pong cash delivery. Dadalhin natin sa 2 billion, dadalhin sa Nara residence. Okay? At ang sabi naman ng Pangulo, quote, sasabihan ko si June Baris. Quote. Sabi ni Tino, pwedeng ibangga ang umano'y text messages na ito sa pahayag noon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. I-correlate natin ito dun sa salaysay naman ni Bernardo na Stop muna tayo mga kababayan. Mabigat ito mga kababayan kung talagang may text messages, conversation, Adrian Bersamin against kay Bongbong Marcos mga kababayan. Nako, maliwanag ito mga kababayan at detalyado paano na ito mga kababayan at laging sabihin na hindi paninira lamang po yan. Ganun lamang po ang sasabihin nila, paninira lang yan. Okay, pagpatuloy natin mga kababayan. in March, meron siyang kinomplete na mga deliveries, including one delivery of, is it around 2 billion, ganon, in an armored van.
Diba? Nang tanungin kung sino ang nagpakita sa kanya ng messages, sabi ni Tino, Isa nga po si Congressman Liviste sa sources. Yes. Ipapakita rin niyo po ba sa amin yung pong text messages? Ako? Apa. Well, it's better that, for example, Congressman Leviste be the one. Bakit? Because he can explain the provenance of these records. Siya ang mas makakapagpaliwanag kung paano napasakamay sa niya ang mga records na ito. ayon pa kay Tino, So, yun mga kababayan. Ito dapat ang saliksikin natin mga kababayan. Saliksikin dito, may mga text messages, batayan ito mga kababayan. Kahit burahin pa yan, may copy naman sa NTC yan mga kababayan. So, ano masasabi nyo mga kababayan? Dito pa lamang po, mukhang may batayan at hindi tumitigil itong Makabayan Black. Okay? Sana po mga kababayan, ay supportan nyo po ang aking mga upload mga kababayan. Thank you so much sa inyo sa mga nag-support sa akin. Maraming salamat. At sa mga susunod pa mga kababayan, thank you so much sa inyo muli mga kababayan. Saan man kayong lupalop ng mundo, ang inyong likod, Kuya Marley PH. I love you all guys. Peace bomb mga kababayan nating minamahal.